Si Adam Villacorta ang kilalang black sheep ng pinakamakapangyarihang angkan sa bansa. Mayaman, gwapo, mapusok, at walang pakialam sa reputasyon ng kanilang pamilya. Sa isang gabing puno ng alak, bilis at yabang, isang aksidente ang magpapabago sa direksyon ng buhay niya. Sa loob ng police station, sa gitna ng gulo at kahihiyan, makikilala niya si Jessica Salvador, isang babaang arestado sa kasong estafa, matapang ang tingin, ngunit halatang may kinikimkim na sugat sa nakaraan. Isang pagkakamali, isang pagtatagpo na tila isinulat ng tadhana, at isang lihim na pagbubuntis na yayanig hindi lang sa pangalan ng Villacorta, kundi pati sa puso ng lalaking buong buhay ay tumakbong palayo sa responsibilidad. Pero sino nga ba talaga si Jessica? Totoo bang manloloko siya o isa lamang babaeng itinulak ng buhay sa dilim? At paano kung ang sanggol na dinadala niya ang magiging dahilan para sa pagbagsak o pagtubos ng isang lalaking hindi kailanman minahal ng sariling pamilya? Isang kwentong puno ng sikreto, pag-ibig, paghusga at matinding revelasyon. Bago natin umpisahan ang isa na namang napakagandang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kwento. Humahagibis ang itim na Lamborghini sa kahabaan ng basang kalsada ng EDSA habang rumaragasa ang ulan sa windshield na tila gustong lunurin ng gabi. Higpit ang pagkakahawak ni Adam Villacorta sa manibela, ngunit hindi iyon dahil sa takot. Sanay na siya sa panganib. Sanay na siya sa bilis. Sanay na siya sa pakiramdam na kahit anong gulo ang gawin niya, laging may apelidong sasalo sa kanya. Sa edad na 32, siya ang pinakakinatatakutang problema ng pamilyang Villacorta. Bilyonaryo, pogi, bastos, pasaway. At ngayong gabi, lasing ang yabang niya. "Bro, bagalan nyo!" Sigaw ng kaibigan niyang si Nico mula sa passenger seat. Maputla ang muka habang humahampas ang wiper sa malakas na ulan. Ngumiti si Adam. "Takot ka lang mamatay." "Hindi ako takot mamatay. Takot akong mamatay dahil sa kalokohan mo." Tumawa si Adam, ngunit hindi na iyon umabot sa dulo. Dahil sa isang iglap, may babaeng tumawid mula sa gilid ng kalsada. May hawak na payong, nakasuot ng puting blouse na agad nilamon ng putik at ulan. Napamura si Adam. Bigla niyang inihampas ang preno. Nagtilian ng gulong. Umikot ang sasakyan. Sumalpok iyon sa center island ng malakas, dahilan upang mabasag ang kaliwang headlight at umusok ang makina. "Damn it!" Singhal ni Adam habang bumibilis ang tibok ng dibdib niya. Nanigas si Nico. May nahagip ba tayo?" Hindi agad sumagot si Adam. Naninginig ang mga daliri niyang binuksan ng tinto at lumabas sa buhos ng ulan. Tumama sa sapatos niyang mamamahalin ang rumaragasang tubig baha habang nilapitan niya ang gilid ng kalsada. May babae roon, nakaupo sa semento, basang-basa, ngunit buhay. Huminga ng malalim si Adam. "Miss, okay ka lang?" tanong niya. Dahan-dahang nag-angat ng muka ang babae. Maputla siya, may maliit na gasgas sa noo, at ang mga mata niya ay matalim sa kabila ng pagkabigla. "Mas okay sana kung marunong kang magpreno ng mas maaga," tiningas nitong sagot. Sandaling natigilan si Adam. Sa lahat ng babaeng nakilala niya, ngayon lang may sumagot sa kanya ng ganoon sa unang pagkikita. Bago pa siya makapagsalita, dumating ang police mobile. May tumawag na pala. Bumuhos ang ilaw ng sirena sa madilim na lansangan, kasabay ng boses ng isang pulis. "Sir, kailangan niyo pong sumama sa presinto." Kumunot ang noon ni Adam. "Do you even know who I am?" "Yes, sir." Walang emosyon na sagot ng pulis. "Kaya nga po mas kailangan niyong sumama." Nagngit-ngit si Adam pero sumunod. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil alam niyang mas lalala lang kapag nag-eskandalo siya sa kalye. Pagdating sa police station, agad siyang pinagkakaguluhan ng mga pulis. May kumilala sa apelyido niya, may nagbulungan, may nagkunwaring walang pakialam. Habang kinukuhanan siya ng statement, halatang pilit niyang kinukontrol ang inis. At doon niya siya nakita. Sa bench sa pinakadulo ng presinto, may isang babaeng nakaposas.
Naka-orange detention shirt, nakalugayang mahabang buhok, at tahimik lang na nakayuko. Sa tabi niya, may folder ng ebidensya at isang pulis na paulit-ulit na binabanggit ang pangalan niya. Jessica Salvador, kasong estafa. Hindi alam ni Adam kung bakit siya napatingin ulit. Marahil dahil may kakaiba sa babae. Hindi ito mukhang kriminal. Walang bahid ng takot ang postura nito. Wala ring paawa. Tahimik lang siya, pero para bang may sariling bagyong kinikimkim. Maya-maya, itinaas ni Jessica ang ulo niya. Nagtagpo ang tingin nila. At sa isang iglap, tila may kung anong kumalabog sa loob ni Adam. Isang bagay na hindi niya maipalimanag at ayaw niyang pangalanan. Ngulit bago pa siya makabawi, tumayo si Jessica, bahagyang lumapit at tumitig sa kanya na para bang matagal na siyang kilala. Pagkatapos ay malamig itong nagsalita. "Ikaw pala si Adam Villacorta." Napatayo ng tuwid si Adam. At anong ibig mong sabihin doon? Ngumiti si Jessica. Isang ngiting hindi magaang, hindi malinding, at lalong hindi inosente. "Wala," sabi nito. "Naisip ko lang, ang tagal kitang hinintay." At sa unang pagkakataon sa buhay niya, si Adam Villacorta, ang lalaking hindi kailanman nagpapatalo, ay nakaramdam ng kakaibang kaba. Dahil hindi aksidente ang gabing iyon at hindi rin nagkataon lang ang pagkikita nila. Dahil ang babaeng nahuli sa estafa ay tila may dahilan kung bakit siya ang hinahanap. Mabigat ang hangin sa loob ng police station. Humahalo ang amoy ng kape, lumang papel at ulan na dinala ng mga bagong dating. Ngunit para kay Adam Villacorta, iisa lang ang malinaw sa gabing iyon. Ang babae sa dulo ng presinto na tila walang takot kahit nakaposas. Si Jessica Salvador. Hindi niya malaman kung bakit nainis siya sa mga salitang binitawan nito. "Ang tagal kitang hinintay." Hindi iyon pangkaraniwang linya ng isang babaeng kagagaling lang sa pagkaaresto. Hindi rin iyon tunog pambobola. Sa halip, para iyong banta. O mas masahol, isang lihim na matagal nang nakabaon. "Anong larong gusto mong simulan?" Malamig na tanong ni Adam habang dahan-dahang lumanapit sa kanya. Nakatayo si Jessica sa harap ng bakal na mesa. May bakas pa ng ulan sa buhok at mukha. Kahit gusot ang orange detention shirt na suot niya, may kakaiba pa ring tikas sa tindig niya. "Hindi lahat ng nakikita mo laro, Adam." Sagot niya, diretso ang tingin. Lalong kumunot ang noo ng binata. "Tinatawag mo ko sa pangalan ko na parang matagal na tayong magkakilala. Hindi pa ba?" Naniga si Adam sandali. Sa likod nila, narinig nila ang pag-ubo ng isang pulis na nakikinig sa usapan. Lumapit ito kay Jessica at inabot ang isang papel. "Pipirma ka rito, statement mo sa reklamong estafa." Kinuha iyon ni Jessica, ngunit bago pa niya maisulat ang pangalan niya, nahulog mula sa folder ang isang maliit na litrato. Napayuko si Adam. Sa litrato, isang batang babae ang nakangiti habang katabi ng isang babaeng payat at maputla. Sa likod ng litrato, may nakasulat na petsa. 18 pauna ang nakalikas. Hindi sana iyon papansinin ni Adam. Kaso, natigilan siya nang makita ang isang pamilyar na bagay sa background ng larawan. Isang lumang kotse. Isang dark blue sedan. Ang parehong modelong gamit ng kanilang pamilya noon. At ang parehong sasakyan na huling nakita niya noong gabing iniwan siya ng kanyang ina sa hasyenda ng mga Villacorta. "Bakit ka namumutla?" Mahinang tanong ni Jessica. Napansin ang pagbabago sa mukha niya. Mabilis na binawi ni Adam ang sarili. "Wala." Pero hindi siya nakaligtas sa mapanuring tingin ni Jessica. Para bang alam nito ang dahilan ng pagkagitla niya. Makalipas ng ilang minuto, pinayagan si Adam na umupo sa waiting area habang inaasikaso ng abogado ng pamilya niya ang kaso ng aksidente. Ngunit sa halip na tumawag si ama o kuya niya, tahimik lang siyang nakatitig kay Jessica mula sa malayo. May pumipintig na tanong sa isip niya. Sino ba talaga ang babaeng ito? Naputol ang pagmamasid niya nang may marinig siyang pagtatalo sa loob ng interrogation room. "Hindi ko sinabi na akin lahat ng pera.
Mariing sabi ni Jessica. Pero ikaw ang tumanggap, sigaw ng isang imbestigador. Dahil ako ang pinaharap nila. Tumayo si Adam mula sa kinauupuan niya. Hindi niya alam kung bakit siya lumapit. Marahil dahil gusto lang niyang mausisa. O baka dahil sa unang pagkakataon, may isang taong mas magulo pa ang gabi kaysa sa kanya. Pagdating niya sa pintuan, bahagyang nakaawang ito. Mula roon, nakita niyang naglalaban ng galit at takot sa mukha ni Jessica. Sabihin mo na kasi kung sinong nasa likod ng modus na to. Diin ng imbestigador. Natahimik si Jessica. Mabagal siyang lumingon at sa siwang ng pinto, nagtama ang mga mata nila ni Adam. Parang may dumaan na kuryente sa pagitan nila. Pagkatapos, sa halip na sagutin ng tanong ng pulis, si Adam ang tinignan niya at mahinang nagsalita. Kapag sinabi ko ang totoo, may mamamatay. Bahagyang natawa si imbestigador. Drama mo. Pero si Adam ay hindi natawa. Dahil sa mga mata ni Jessica, walang drama. Takot iyon. Totoong takot. At bago pa siya makapag-isip, biglang nagkagulo sa labas ng presinto. May humintong motorsiklo. May dalawang lalaking naka-helmet ang mabilis na bumaba. Sunod-sunod na sigaw ang umalingaw-ngaw. Atensyon! Paglingon ni Alam sa pinto, nakita niya ang isa sa mga lalaki na may hawak na baril. At ang nakatutok na dulo nito ay diretsyong nakaharap kay Jessica. Sa isang iglap, kumilo si Adam at ang gabing akala niya'y simpleng aksidente lang ay biglang naging simula ng isang patayan. Parang huminto ang oras sa loob ng police station. Nakaangat ang baril ng lalaking naka-helmet at ang dulo nito ay direksyong nakatutok kay Jessica Salvador. Nagsigawan ng mga tao. Nagkagulo ang mga pulis, may natumba pang upuan habang nagtakbuhan ng ilan palayo sa pintuan. Ngulit bago pa makahila ng gatilyo ang armado, mas mabilis na kumilos si Adam Villacorta. Jessica! Sigaw niya. Sa isang iglap, hinablot niya ang babae at iniyakap palapit sa sarili niyang katawan. Kasabay noon ang malakas na putok ng baril. Sumabog ang salamin sa likod nila. Napayuko si Jessica sa gulat at si Adam naman ay napasubsob sa mesa habang mariing nakayakap sa kanya. Ramdam niya ang pangining ng babae, ang bilis ng paghinga nito at ang init ng katawan nitong halos dumikit na sa kanya. Stay down, paos na utos ni Adam. Adam, naningining na bulong ni Jessica. Hindi alam ni Adam kung bakit, pero sa pagkakabanggit nito sa pangalan niya, mas tumindi ang pagnanais niyang protektahan ito. Sunod-sunod ang sigaw ng mga pulis. Drop your weapon! Isa pang putok. Nagkagulo lalo ang presinto hanggang sa tuluyang tumakas ang dalawang lalaki palabas. May ilang pulis na humabol habang ang iba'y naiwan upang tiyaking walang nasaktan. Tahimik na napahawak si Jessica sa dibdib ni Adam. Naramdaman ni Adam ang marahang kapit ng kamay nito sa suok niyang polo. Mahina, pero parang ayaw siyang bitawan. Nang unti-unti siyang tumingin dito, nakita niya ang mukhang itong halos mawalan ng kulay. Okay ka lang? Tanong niya, sa unang pagkakataon ay wala ang karaniwan niyang yabang sa tono. Hindi agad sumagot si Jessica, nakatingin lang ito sa kanya na para bang hindi makapaniwalang siya ang unang yumakap sa kanya sa oras ng panganib. Ikaw, bakit mong ginawa yon? Natawang bahagya si Adam kahit mabigat pa rin ang paghinga niya. Hindi ko rin alam, baka ayokong may mamatay sa harap ko ngayong gabi. Ngunit pareho nilang alam na hindi iyon ang buong katotohanan. Unti-unting lumayo si Jessica mula sa pagkakayakap, ngunit nanatili ang init sa pagitan nila. Basang-basa pa rin ang buok nito, may takot pa sa mga mata, pero sa unang pagkakataon may nakita si Adam na kakaiba roon. Lambot. Parang may pader na bahagyang nabasag. Maya-maya, dumating ang hepe ng presinto at nag-utos na ilipat si Jessica sa isang mas ligtas na holding room. Ngulit bago pa ito mahila ng babaeng pulis, biglang kumapit si Jessica sa braso ni Adam. Saglit silang natigilan pareho. "Huwag mo akong iwan," bulong nito. Isang simpleng pakiusap, pero sa tainga ni Adam, parang iyon ang pinakamabigat na salitang narinig niya. Laking gulat niya sa sarili nang sumagot agad siya. Hinding-hindi. Dinala si Jessica sa malihit na silid sa likod ng presinto. Pinayagan si Adam na sumama dahil sa pagpupunil niyang siya ang target ng gulo bilang witness sa nangyari.
Sa loob ng silid, tahimik lang silang dalawa habang naririnig sa labas ang mga yabag at boses ng mga pulis. Naupo si Jessica sa bangko. Si Adam naman ay nakatayo sa harap niya. Titig na titig dito. Sino sila? Tanong niya. At bakit gusto ko nilang patayin? Nag-iwas ng tingin si Jessica. Mas makabubuti sa'yo kung hindi mo malalaman. Napangisi si Adam, ngulit walang saya roon. Kanina may baril na nakatutok sa'yo. Ngayon sasabihin mong wag akong makialam. Hindi mo naintindihan. Napatingin si Jessica sa kanya. Nangingilid ang luha, ngulit pilit na matigas ang mukha. Kapag nadikit ka sa buhay ko, madadamay ka. Lumapit si Adam at dahan-dahang yumuko upang mapantayan ang tingin nito. At kapag hinayaan kitang harapin mag-isa yan, anong klaseng lalaki ako? Natahimik si Jessica. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang magkita sila, wala itong maibato na mataray na sagot. Ang tanging naroon ay ang kabog ng dibdib nilang pareho. Dahan-dahang itinaas ni Adam ang kamay niya at inalis ang isang hibla ng buhok na dumikit sa pisngi ni Jessica. Napapikit ang babae sa simpleng haplos na iyon. Isang iglap, isang delikadong sandali, at pareho nilang naramdaman na may magumuong kakaiba sa pagitan nila. Hindi basta awa, hindi simpleng pagkaawa, kundi isang hilan mas malalim kaysa sa dapat. Ngulit biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang pulis na may hawak na lumang envelope. Miss Salvador, sabi nito, may iniiwan na ebidensya mula sa mga gamit mo. Kinuha ni Jessica ang envelope, ngulit nang makita niya ang laman, ng laki ang mga mata niya. Isang litrato iyon. Litrato ni Adam noong bata pa siya, kasama ang isang babaeng hindi niya kilala. At sa likod nito, may sulat kamay na katagang nagpayanig sa kanilang dalawa. Ibalik mo sa Villacorta ang anak na ninakaw nila. Namutla si Adam. Samantalang si Jessica ay dahan-dahang napahawak sa sariling tiyan na para bang may mas malalim pa siyang lihim na pilit itinatago. At doon nagsimulang mabuo sa isip ni Adam ang nakakatakot na tanong. Ano ang koneksyon ni Jessica sa nakaraan ng pamilya niya? At bakit tila matagal na siyang isinasama sa kapalaran ng babaeng ito? Nanigas si Adam Villacorta habang hawak ang lumang litrato. Kahit kupas na ang papel, malinaw pa rin ang mukha ng batang lalaking naroon. Siya iyon, mga 7 taong gulang pa lamang, nakangiti sa tabi ng isang babaeng hindi niya matandaan. Ngulit ang mas lalong nagpagulo sa isip niya ay ang sulat sa likod. Ibalik mo sa Villacorta ang anak na ninakaw nila. Parang may kung anong malamig na kamay na humawak sa batok niya. Anong kalokohan to? Mariing tanong niya. Sabay lingon kay Jessica Salvador. Ngunit hindi agad sumagot si Jessica. Nakatitig lang ito sa litrato, tila ba matagal na niya iyong kinatatakutan na muling makita. Namumutla ang mukha nito. At kahit pilit niyang pinatatag ang sarili, halata kay Adam ang bahagya nitong panginginig. Jessica, madiing ulit niya. Saan mo nakuha to? Mabagal na huminga ang babae. Hindi ko yan dala para takutin ka. Then explain. Saglit na natahimik ang buong silid. Sa labas, rinig pa rin ang yabag ng mga pulis at ang malalayong usapan sa presinto, pero sa pagitan nilang dalawa, tila ibang mundo ang namuo. Masyadong sikip para sa mga sekreto, ngulit sapat para sa katotohanan. Ang babaeng nasa litrato. Mahina ngunit malinaw na saad ni Jessica. Siya ang kapatid ng nanay ko. Bahagyang umatra si Adam. Ano? She was my aunt. Napayuko si Jessica. Ang pangalan niya ay Mara Salvador. Hindi pamilyar ang pangalan. Ngunit may kakaibang kirot na dumaan sa dibdib ni Adam, para bang matagal na niya iyong narinig, sakalang nalimutan. Hindi pa rin ito pinapaliwanag kung bakit may litrato ko sa gamit mo. Nag-angat ng tingin si Jessica. Ngayon, wala nang tapang sa mga mata niya. Puro bigat na lang. Dahil bago mamatay ang tita ko, may iniwan siyang liham sa nanay ko. Napalunok siya. Liham tungkol sa isang batang sa pilitang inilayo sa tunay niyang ina. Humugot ng malalim na hininga si Adam. Hindi niya alam kung bakit unti-unting bumibigat ang pakiramdam niya, pero ramdam niya na may parating na bagay na sisira sa pagkakakilala niya sa sarili. Diretsuhin mo ako, Jessica. Pinikit ng matangang babae bago tuluyang bumitaw.
Naniniwala ang nanay ko na hindi tunay na Villacorta ang dugong dumadaloy sa'yo. Parang sumabog ang katahimikan. Natawa si Adam, ngunit malamig at walang buhay ang tunog niyon. Imposible. Iyon din ang akala ko noon. Hindi ako bata para lokohin ng lumang litrato at kwento ng konsino. Galit niyang sabi, lumaki ako sa bahay na yun. Bit-bit ko ang apelidong yan buong buhay ko. Pero minahal ka ba nila? Mahinang tanong ni Jessica. Natigilan si Adam. Tama iyon. Mula pagkabata, alam niyang ibang turing sa kanya ng pamilya. Habang ang mga kapatid niya ay laging ipinapakita sa mga business magazine at family gatherings, siya ang laging tinatawag na problema, black sheep, pabigat, ang anak na puro eskandalo, ang lalaking kailangang itago kapag may mahahalagang bisita. Bumagsak ang tingin niya sa litrato. Biglang nagbalik sa alaala niya ang ilang pira-pirasong eksena, isang babaeng mahina ang boses na kumakanta sa kanya noong maliit pa siya, amoy sampagita, malambing na haplos sa ulo, ngunit sa tuwing sinusubukan niyang alalahanin ang mukha nito, laging walang malinaw na anyo. Sinabi sa akin ng nanay ko, pagpapatuloy ni Jessica, na may isang babaeng nawalan ng anak, 25 taon na ang nakalipas. Mayaman ang pamilyang kumuha, makapangyarihan, at pagkatapos noon, biglang yaman at impluensya ang dumoble sa pangalang Villacorta. Nakaigting ang panga ni Adam at gusto mong paniwalaang ninakaw ako? Hindi ko alam ang buong totoo. Umiling si Jessica. Ang alam ko lang, ang tita ko ang isa sa mga dating kasambahay mang Villacorta at bago siya namatay, paulit-ulit niyang sinabi sa nanay ko na may batang lalaki roong hindi dapat lumaki sa apelyidong iyon. Hindi na nakapagsalita si Adam. Parang may mga bahagi ng buhay niya na biglang nagdugtong-dugtong. Ang malamig na pagtingin ng ama niya, ang laging pabulong na usapan ng matatandang tauhan kapag nakatalikod siya, at ang pakiramdam na hindi siya ganap na kabilang. Ngulit bago pa niya matanang ang susunod, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang pulis. Hawak ang bagong ulat. Sir Adam, seryosong sabi nito. Nahuli na namin ang isa sa mga bumaril kanina. Mabilis na tumingala si Adam. Anong sabi niya? Nag-atubili ang pulis. Saka tumingin kay Jessica bago muling kay Adam. May nag-utos daw sa kanila. Bahagyang bumigat ang tono nito. At ang pangalan ng nagbayad, tumigil siya ng sandali, ay si Don Severino Villacorta. Nanlaki ang mga mata ni Adam. Ang pangalan ng sarili niyang ama, at mas matindi pa roon, biglang nanghina ang tuhod ni Jessica. Napahawak siya sa gilid ng mesa, saka napatingin kay Adam na parang may gusto pa siyang aminin, ngunit hindi magawa. Dahan-dahan siyang napaluha. Adam, bulong niya, naminginig ang boses. Hindi lang ikaw ang target nila. Napatingin si Adam sa kanya, gulong-gulo, at doon, sa gitna ng nakakabingin katahimikan, ibinagsak ni Jessica ang mas mapanganib bang katotohanan. Ako ang babaeng pinapabura nila dahil nasa akin ang huling ebidensya kung sino ang tunay mong ina. Hindi agad nakapagsalita si Adam Villacorta matapos marinig ang huling sinabi ni Jessica Salvador. Parang mas mabigat pa iyon kaysa sa putok ng baril na halos kumitil sa buhay nito ilang minuto pa lang ang nakalipas. Ako ang babaeng pinapabura nila dahil nasa akin ang huling ebidensya kung sino ang tunay mong ina. Nakatitig lang si Adam sa kanya. Pilit inuunawa kung paano nagawang baliktarin ng iisang gabi ang buong pagkatao niya. Mula sa pagiging black sheep ng pamilya, bigla siyang naging lalaking maaaring ninakaw ang pagkatao noon pa man. Nasaan ang ebidensya? Mabigat niyang tanong. Napayuko si Jessica. Hindi ko pwedeng sabihin habang nasa loob tayo ng presinto. Presinto? Mapakla siyang natawa. Parang mas madaligado pa tayo rito kaysa sa labas. Tama siya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Jessica ang matinding galit sa mga mata ni Adam. Hindi ang galit ng spoiled na bilyonaryo, kundi galit ng isang lalaking unti-unting nauubos ang tiwala sa pangalang dala niya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang pulis na kanina'y may dalang ulat. Miss Salvador, ililipat ka muna sa city detention habang iniimbestigahan ang kaso mo. Nanigas si Jessica. Ngayon din? Tumanggo ang pulis.
Orders from above. Nagpalitan ng tingin sina Adam at Jessica. Pareho nilang alam na kapag nailipat si Jessica, mas magiging madali itong patahimikin. Mas malayo, mas tahimik, mas walang makakaalam. Lumapit si Adam sa pulis. Wala pa siyang abogado, hindi pwedeng ilipat agad. Sir, may pirma na po ang request. Kanino galing? Nag-atubili ang pulis. Sa itaas. Hindi na kinailangan ni Adam ng paliwanag. Alam na niya kung anong itaas ang tinutukoy nito. Ang pamilya niya. Humigpit ang panga niya. Kinuha niya ang cellphone at mabilis na tumawag. Attorney Roque, mariing niyang sabi nang may sumagot. Gusto ko ng emergency motion. Ngayon din. Haharangin mo ang transfer ni Jessica Salvador. Saglit na katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang abogado sa kabilang linya. Mahina ngulit diretso. Sir Adam, utos po ni Don Severino na huwag tayong makialam sa babaeng iyan. Lalong dumilim ang ekspresyon ni Adam. Hindi ako nang hihingi ng permiso ng ama ko. Sir, I'm hiring you. Sumunod ka. Pinatay niya ang tawag at humarap uli kay Jessica. Halatang natigilan ito sa ginawa niya. Bakit? Mahina nitong tanong. Bakit mo ako tinutulungan? Napangitik si Adam, ngulit pagod iyon at may halong sakit. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, may nagsasabi sa akin ng totoo at ayokong ikaw ang mawala bago ko malaman kung sino talaga ako. May kung anong kumirot sa dibdib ni Jessica. Hindi siya sanay na may lumalaban para sa kanya, lalo na mula sa isang lalaking dapat sanay unang tatalikod. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang abogado ni Adam dalang pansamantalang papel na makapagpapahinto sa transfer. Ngunit hindi pa roon natapos ang problema dahil kasabay nito ang balita na may paparating na mga tauhan mula sa headquarters para personal na kunin si Jessica. Hindi sila ordinaryong escort, bulong ng abogado, mga private security ng Villacorta. Napamura si Adam. Gusto mo talagang kalabanin ang pamilya mo? Tanong ni Jessica puno ng kaba. Tumingin siya lito. Kanina pa, mabilis na umandar ang isip ni Adam. May maliit na labasan sa likod ng presinto, daanan ng mga tauhan at impounded records. Hindi iyon alam ng karamihan, pero minsan na siyang nakadaan doon nang naaresto siya noon dahil sa street racing. Makikinig ka sa akin, sabi niya kay Jessica. Kapag sinagi kong tumakbo, tatakbo ka. Namutla ang babae. Adam, trust me. Yun lang. Dalawang salitang hindi niya dala sabihin at lalong hindi ibigay. Ngunit tumanggo si Jessica. Ilang minuto pa, nagkagulo sa harap ng presinto nang dumating ang black SUVs ng mga tauhan ng Villacorta. Habang abalang lahat sa pagtanggap sa mga iyon, lihim na inalis ng abogado ang posas ni Jessica. Hinawakan ni Adam ang kamay nito. Mainit, nanginginig. Totoo. Ready? Tanong niya. Huminga ng malalim si Jessica. Hindi. Napangisi si Adam. Good, ako rin. At sabay silang tumakbo palabas ng likurang pasilyo sa gitna ng ulan, dilim at panganib. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, may humarang na anino sa dulo ng exit. Isang matandang babae, basang-basa, hinihingal, nanginginig ang kamay habang hawak ang lumang rosaryo. Nanlaki ang mga mata ni Jessica. Nanay! Napahanti si Adam. Dahan-dahang tumingin sa kanyang matanda, saka napaluha. At last, nakita na rin kita, anak. Napatigil si Adam dahil ang tingin nito sa kanya ay hindi parang estranghero, kundi parang isang inang matagal nang nawalan. Hindi siya sanay na may lumalaban para sa kanya, lalo na mula sa isang lalaking dapat sanay unang tatalikod. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang abogado ni Adam dalang pansamantalang papel na makapagpapahinto sa transfer. Ngunit hindi pa roon natapos ang problema dahil kasabay nito ang balita na may paparating na mga tauhan mula sa headquarters para personal na kunin si Jessica. Hindi sila ordinaryong escort, bulong ng abogado, mga private security ng Villacorta. Napamura si Adam. Gusto mo talagang kalabanin ang pamilya mo? Tanong ni Jessica puno ng kaba. Tumingin siya lito. Kanina pa, mabilis na umandar ang isip ni Adam. May maliit na labasan sa likod ng presinto, daanan ng mga tauhan at impounded records.
Hindi iyon alam ng karamihan, pero minsan na siyang nakadaan doon nang naaresto siya noon dahil sa street racing. Makikinig ka sa akin, sabi niya kay Jessica. Kapag sinagi kong tumakbo, tatakbo ka. Namutla ang babae. Adam, trust me. Yun lang. 2 salitang hindi niya dala sabihin at lalong hindi ibigay. Ngunit tumanggo si Jessica. Ilang minuto pa, nagkagulo sa harap ng presinto nang dumating ang black SUVs ng mga tauhan ng Villacorta. Habang abalang lahat sa pagtanggap sa mga iyon, lihim na inalis ng abogado ang posas ni Jessica. Hinawakan ni Adam ang kamay nito. Mainit, nanginginig. Totoo. Ready? Tanong niya. Huminga ng malalim si Jessica. Hindi. Napangisi si Adam. Good, ako rin. At sabay silang tumakbo palabas ng likurang pasilyo sa gitna ng ulan, dilim at panganib. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, may humarang na anino sa dulo ng exit. Isang matandang babae, basang-basa, hinihingal, nanginginig ang kamay habang hawak ang lumang rosaryo. Nanlaki ang mga mata ni Jessica. Nanay! Napahanti si Adam. Dahan-dahang tumingin sa kanyang matanda, saka napaluha. At last, nakita na rin kita, anak. Napatigil si Adam dahil ang tingin nito sa kanya ay hindi parang estranghero, kundi parang isang inang matagal nang nawalan. Umalingaw ang ulan sa makipot na likurang eskinita habang nakatayo si Adam Villacorta, hindi makapaniwala sa babaeng nasa harapan niya. Ang matandang babae, basang-basa, naninginig, ngunit puno ng emosyon ng mga mata, ay nakatitig sa kanya na parabang matagal na siyang hinahanap. At last, nakita na rin kita, anak. Parang tumigil ang mundo. Anong ibig mong sabihin? Paos na tanong ni Adam. Hindi agad nakasagot ang matanda. Napahawak siya sa dibdib niya. Tila ba nahihirapang huminga? Mabilis na lumapit si Jessica Salvador at inalayan ito. Nanay, dahan-dahan, bulong niya. Nanay, iyon ang unang piraso ng palaisipan. Napatingin si Adam kay Jessica, gulong-gulo. Nanay mo siya? Tumanggo si Jessica, ngunit halatang may bigat ang sagot. Siya si Aling Teresa Salvador, ang kapatid ng babaeng nasa litrato. Napaatras si Adam. Then, bakit niya ako tinawag na anak? Tahimik na napaluha si Aling Teresa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Adam, nanginginig ang kamay habang inaabot ang mukha ng binata, parang sinusubukang tiyakin na totoo ito. Dahil, nanginginig niyang sabi, ikaw ang anak ng kapatid ko. Parang may sumabog sa dibdib ni Adam. Hindi, napailing siya. Hindi pwede. Ang kapatid ko, si Mara, umiiyak na pagpapatuloy ng matanda. Siya ang tunay ng ina. Napapikit si Adam. Parang bumalik lahat. Ang pakiramdam na hindi siya kabilang, ang malamig na tingin ng ama niya, ang mga lihim na hindi kailanman ipinaliwanag sa kanya. At ang mga Villacorta, mahina ngunit madiin ang sabi ni Jessica. Sila ang kumuha sa'yo. Mabigat ang katahimikan. Hindi na makapagsalita si Adam. Para bang ang buong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Biglang may umalingaw-ngaw na sigaw mula sa loob ng presinto. Nandun sila sa likod. Napatingin si Jessica. Adam, kailangan nating umalis. Ngayon na. Agad siyang hinila ni Adam, ngunit bago sila makaalis, hinawakan ni Aling Teresa ang kamay niya. Anak, mahina nitong sabi, huwag mong hayaang mawala ang katotohanan. Tumanggo si Adam kahit hindi pa buo ang pag-unawa niya sa lahat. At muli, tumakbo sila. Sa gitna ng ulan, sa madilim na kalye, habang hinahabol ng panganib at katotohanan. Pagkalipas ng ilang minuto, nakasakay na sila sa isang lumang sasakyan na itinago ng abogado ni Adam sa isang iskinita. Habang umaandar ang kotse palayo sa presinto, pareho silang tahimik. Basang-basa, hingal, nanginginig, gulit, buhay. Napahawak si Jessica sa dibdib niya, pilit pinapakalma ang sarili.
Si Adam naman ay nakatingin lang sa unahan pero halatang malayo ang iniisip. Hanggang sa hindi na niya napigilan. Buong buhay ko, mahina niyang sabi. Akala ko alam ko kung sino ako. Tahimik na nakinig si Jessica. Pero ngayon, napatawa siya ng mapakla. Parang ako ang pinakahuling nakaalam ng sarili kong buhay. Dahan-dahang lumapit si Jessica. Hindi bilang akusado, hindi bilang babaeng may lihim, kundi bilang taong nakakaunawa. Hindi mo kasalanan, bulong niya. Napatingin si Adam sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala nang depensa sa mga mata niya. Wala nang yabang, wala nang maskara. Lalaki lang na sugatan. Dahan-dahang inabot ni Jessica ang kamay niya. At hindi ito tinanggihan ni Adam. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak. Parang doon lang siya kumapit. Sa kanya, sa totoo, sa tanging bagay na hindi nagsisinungaling sa gabing iyon. Unti-unting naglapit ang kanilang mga mukha. Walang pilit, walang salita, hanggang sa maramdaman ni Jessica ang mainit na hininga ni Adam. At least, bulong nito, ikaw totoo. At sa gitna ng ulan at kaguluhan, marahan niyang hinalikan si Jessica. Isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi ng takot, pagod at pag-asang may matitira pa sa kanya matapos ang lahat. Napapikit si Jessica. Saglit lang. Pero sapat para maramdaman nila pareho ang koneksyon na hindi nila inaasahan. Pagkalayo nila, pareho silang huminga ng malalim, parang parehong nagulat sa nangyari. Ngunit bago pa nila maproseso iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Adam. Unknown number. Sinagot niya, at ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Malamig, makapangyarihan. At last, sabi ng lalaki, tumakas ka rin sa kulungan mo. Nanigas si Adam. Dad? Hindi mo pa rin naiintindihan. Malamig na sagot ni Don Severino Villacorta. Hindi ka namin ninakaw. Napatingin si Adam kay Jessica. Anong ibig mong sabihin? Saglit na katahimikan. Pagkatapos ay ibinagsak ng ama niya ang mas malalim na katotohanan. Ibinigay ka sa amin dahil ikaw ang susi sa isang kasalanang hindi dapat mabunyag. Namutla si Adam. At sa tabi niya, si Jessica ay dahan-dahang napahawak sa tiyan niya. Tila ba may lihim pa siyang tinatago na mas malaki pa sa lahat. Hindi agad nakapagsalita si Adam Villacorta matapos marinig ang sinabi ng ama niya sa telepono. Ibinigay ka sa amin dahil ikaw ang susi sa isang kasalanang hindi dapat mabunyag. Pagkatapos noon ay pinatay na ni Don Severino Villacorta ang tawag na para bang sapat na ang ilang salitang iyon upang guluhin ang anak na buong buhay niyang kinontrol. Nanatiling mahigpit ang hawak ni Adam sa cellphone habang ang sasakyan ay rumaragasa sa madilim na kalsada. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob, katahimikan ang mas mabigat. Katabi niya si Jessica Salvador, ngulit napansin niyang kakaiba ang paghinga nito. Mabilis, mababaw, parang may pilit na kinakalma. Napatingin siya rito. Jessica, hindi agad ito sumagot. Nakayuko lang, isang kamay ang nasa dibdib at ang isa ay nakahawak sa tiyan. Doon biglang bumalik sa alaala ni Adam ang kilos ni Jessica sa police station. Ang paraan ng pagkapit nito sa sariling sikmura, ang mabilis nitong pamumutla. Ang kakaibang pag-iwas nito sa ilang tanong. Anong nangyayari sa'yo? Tanong niya, this time mas mariin. Napapikit si Jessica. Jess, mahina nitong sabi. Huwag mo na ngayon. Lalong kumunot ang noo ni Adam. Hindi pwede ang huwag muna ngayon. Kanina pa tayo hinahabol, nalaman kong posibleng hindi ako tunay na Villacorta at ngayon mukha kang hihimatayin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Mabigat ang ilang segundong lumipas, hanggang sa biglang pumrino ang abogado niyang nagmamaneho. Sir Adam, sabi nito, kinakabahan. May checkpoint sa unahan, mukhang tayo ang hinahanap. Lumiko ka, utos agad ni Adam. Mabilis silang pumasok sa isang madilim at halos abandonadong kalsada sa gilid ng lumang bodega. Doon muna sila huminto. Patay ang makina, patay ang ilaw, taging ulan at hingal nilang tatlo ang maririnig. Dito muna tayo. Sabi ng abogado, pero hindi tayo pwedeng tumagal. Tumanggo si Adam, pagkatapos ay muling hinarap si Jessica. Mas maputla na ito ngayon. At sa wakas, para bang napagod na ring itago ang lahat, dahan-dahan itong nagsalita.
May dahilan kung bakit gusto nilang mawala. Tumingin si Adam ng diretsyo sa mga mata niya. Dahil sa ebidensya, bahagyang umiling si Jessica. Hindi lang dahil doon. Parang may malamig na humaplos sa batog ni Adam. Ano pa? Napaluha si Jessica. Sa lahat ng pagkakataong nakita siya ni Adam na matapang, palaban, mataray, ngayon lang niya ito nakitang ganito. Basag, takot, at halos hindi na makayanan ng dinadala. Dahan-dahan itong inilagay ang nanginginig na kamay sa tiyan. Napatitig si Adam roon. At sa isang iglap, tila bumagal ang lahat. Jessica, mahinang sabi niya, halos hindi buo ang boses. Huwag mong sabihing. Pumikit ang babae. Pagmulat nito, may mga luhang dumaloy na sa pisngi niya. Buntis ako, Adam. Parang may sumabog sa loob ng sasakyan. Hindi agad siya nakahinga, hindi agad nakapagsalita. Nakatitig lang siya kay Jessica, sa kamay nitong nasa tiyan, sa mga matang punong-puno ng takot. At higit sa lahat, sa katotohanang hindi niya inaasahan. Paano? Iyon lang ang naibulas niya, sabay iling. I mean, kailan pa? Napayuko si Jessica, tila ba ikinahihiya ang mismong pag-iral ng lihim niya. 2 buwan na. Natigilan si Adam. 2 buwan. Ibig sabihin, nangyari na ito bago pa man ang gabing nagkita sila sa police station. May kung anong matalas na selos at sakit na dumaan sa dibdib niya. Bagay na hindi naman niya dapat maramdaman. Hindi sila magkasintahan. Hindi sila dapat umabot sa puntong masasaktan siya. Pero nasaktan siya. Kanino? Malamig niyang tanong. Parang sinaksak ng salita ang puso ni Jessica. Napatingala ito. Agad na nabasa ang pagbabago ng mukha ni Adam. Hindi mo naiintindihan. Then make me understand. Hindi ganun kadali. Bakit? Dahil may ibang lalaki? Gumaralgal ang boses niya. At ano ako rito, Jessica? Taong naloko mo habang ginagamit mo ang apelyido ko para mabuhay? Namilog ang mga mata ni Jessica. Parang iyon ang pinakamasakit na narinig nito buong gabi. Hindi kita ginamit. Nanginginig nitong sabi. Then tell me the truth. Humugot ang malalim na hininga si Jessica pagkatapos ay mariing pinunasan ang luha niya. Sige, sabi niya. Basag ang boses ngunit pilit matatag. Gusto mo ng totoo? Tumanggo si Adam bagamat may kabanang namumuo sa dibdib niya. At saka bumagsak ang lihim. Ang batang dinadala ko. Huminto siya saka tumingin ng diretso sa mga mata ni Adam. Ay bunga ng gabing, ikinulong ako sa private suite ng mga tauhan ng ama mo. Nanigas si Adam. Pakiramdam niya ay biglang nawala ang hangin sa paligid. Hindi na kumurap si Jessica habang umiiyak. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang gumawa. Tuloy nito. Lasing ako noon. Binenta nila ako sa isang transaksyon para patahimikin ako sa nalalaman ko tungkol sa pamilya mo. Nahawak si Adam sa ulo niya. Galit, pandidiri, guilt, poot. Lahat sabay-sabay na sumabog sa dugo niya. At nang malaman ng mga tao ng ama mo na buntis ako, pahikbing sabi ni Jessica, gusto na nila akong mawala bago pa may magsimulang magtanong. Nanginginig ang kamao ni Adam. Sa unang pagkakataon, ang galit niya sa pamilyang Villacorta ay hindi na lang dahil sa sarili niyang nakaraan, kundi dahil sa babaeng nasa harapan niya. Sa babaeng nasaktan, sa babaeng pilit pa ring lumalaban. At bago pa siya makapagsalita, biglang may tumamang ilaw ng sasakyan sa bintana ng kotse nila. May humintong van sa labas ng bodega. Bumukas ang pinto nito. At mula roon, bumaba ang isang lalaking nakaitim na Amerikana, may malamig na mukha at pamilyar na tindig. Nanlaki ang mga mata ni Adam. Dahil yon ang kanang kamay ng ama niya. May dala itong baril at mas malala pa roon, may kasama itong isang babae na nakaposos. Si Aling Teresa. Ngumiti ang lalaki sa labas saka itinutok ang baril sa ulo ng matanda. At sa gitna ng ulan, malinaw nilang narinig ang banta. Sumuko kayo.
O dito mamamatay ang tunay na nakakakilala sa kapanganakan mo. Adam, Parang tumigil ang mundo sa harap ng bodega. Umuulan pa rin, pero wala nang ibang naririnig si Adam Villacorta kundi ang sariling tibok ng puso niya. Malakas, magulo at puno ng galit. Sa harap nila, hawak ng armadong lalaki si Aling Teresa, nakatutok ang baril sa ulo nito. Sa likod niya, ang van na tila naghihintay lang ng utos para tapusin ang lahat. "Lumabas ka, Adam." Malamig na sigaw ng lalaki. "Alam mong hindi ka namin papatayin hanggat sumusunod ka." Napahigpit ang hawak ni Adam sa pinto ng sasakyang. "Wag!" Pigil ni Jessica, hinawakan ng braso niya. "May plano sila. Kapag lukabas ka, may baril sila sa ulo ng nanay mo." Putol ni Adam, nanginginig ang boses. "Hindi ako pwedeng hindi gumalaw." Saglit silang nagkatitigan. Punong-puno ng takot ang mga mata ni Jessica, pero may mas malalim pa roon. Tiwala. Dahan-dahan siyang tumanggo. "Kung lalabas ka," bulong niya, "hindi kita iiwan." Napahinto si Adam. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng katotohanang unti-unting gumuguho sa buhay niya, may isang taong pinipiling manatili. Siya. Huminga siya ng malalim sa kadahan-dahang bumaba ng sasakyan. "Bitawan mo sila," madiing sabi niya. Ngumisi ang lalaki. "Hindi pa." Maya-maya, bumukas ang pinto ng van at mula roon bumaba ang isang pamilyar na figura. Matangkad, maayos ang suot, may aura ng kapangyarihan. Nanigas si Adam. Don Severino Villacorta. "Anak," malamig na bati nito, parang walang nangyayaring kaguluhan. "Mukhang napabilis ang pagtakas mo." "Bitawan mo sila," galit na sagot ni Adam. Hindi agad sumagot ang ama niya. Sa halip, lumapit ito ng dahan-dahan, hawak ang payong habang ang ulan ay tila umiiwas sa kanya. "Alam mo ba kung bakit ka namin kinuha?" tanong nito. "Tumigil ka na, dahil mahalaga ka." Napatawang si Adam. "Mahalaga? Kaya niyo ako tinuring na basura buong buhay ko?" "Dahil kailangan mong manatiling mahina." Tumahimik si Adam. Dahil ang dugong dumadaloy sa iyo, malamig na pagpapatuloy ni Don Severino ay hindi lang basta dugo. Napahigpit ang kamao ni Adam. "Sabihin mo ng punto mo." Ngumisi ang matanda. "At tungkol naman sa babaeng kasama mo," bahagyang lumingon ito kay Jessica na nasa loob pa ng sasakyan na may nginig ngunit matapang ang tingin. Siya ang pinakamalaking pagkakamali. "Tumigil ka!" sigaw ni Adam. Ngunit hindi tumigil si Don Severino. "Alam mo ba kung bakit siya gustong patahimikin?" tanong nito. Tahimik si Adam. Dahan-dahang lumapit ang matanda, saka bumulong. Ngunit sapat para marinig ng lahat. "Dahil ang batang dinadala niya ay galing sa akin." Parang sumabog ang langit. Nanlaki ang mga mata ni Adam. Sa likod niya, napahawak si Jessica sa bibig niya, tuluyang napaiyak. Hindi niya kayang tanggihan, hindi na niya kayang itago. "Hindi," paos na sabi ni Adam nanginginig. "Hindi mo pwedeng." Totoo, malamig na putol ni Don Severino. Isa siya sa mga babaeng ginamit para patahimikin ang mga taong may nalalaman. Nanginginig si Adam, galit na galit, pero mas nangingibabaw ang pagkasuklam. "Hayop ka," bulong niya. Bahagyang natawa ang ama niya. "Careful, ako pa rin ang nagpalaki sa'yo." "Hindi kita ama," mariing sagot ni Adam. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang matanda ay hindi nang ngumiti. Sa halip, lumamig ang mukha nito. "At ikaw," sabi niya, diretso kay Jessica, "dapat matagal ka nang nawala." Naninginig si Jessica, pero tumingin siya ng diretso. "Hindi ako mawawala," sabi niya, kahit basag ang boses. "Hindi na." At doon tuluyan nang nawala ang pasensya ni Don Severino. Itinaas niya ang kamay. "Tapusin na to." Biglang kumilos sa mga armadong lalaki. Ngunit bago pa sila makalapit, mabilis na tumakbo si Adam papunta kay Jessica. Hinila niya ito palabas ng sasakyan, saka mariing niyakap. "Hindi kita hahayaan," bulong niya. "Adam," umiiyak na sabi ni Jessica. At sa unang pagkakataon, hindi na lang galit ang nararamdaman ni Adam, kundi isang matinding desisyon. Kung sino man ang kalaban,
kahit sarili niyang ama, lalaban siya. Ngunit bago pa sila makatakbo, may umalingaw-ngaw na putok ng daril at ang katawan ni Aling Teresa ay biglang bumagsak sa lupa. "Nanay!" sigaw ni Jessica. Napatigil si Adam, nang laki ang mga mata niya. Dahil sa dugong unti-unting kumalat sa semento, tuluyan nang nagsimula ang digmaan. "Nanay!" Nayanig ang buong eskinita sa sigaw ni Jessica Salvador nang bumagsak si Aling Teresa sa basang semento. Kumalat ang dugo nito, humalo sa tubig ulan at tila naging pulang anino ng lahat ng kasalanang pilit nilang tinatakasan. Nanigas si Adam Villacorta sa una, isang iglap lang. Dahil sa sumunod na segundo, para bang may pumutok sa loob niya. "Jessica, yuko!" Sigaw niya sabay hila sa babae palapit sa likod ng sasakyan. Sunod-sunod ang putok, bumasag ang bala sa salamin ng bodega. Nagtilian ng abogado niyang si Attorney Roque habang pilit pinapaandar ang kotse upang gumawa ng ingay at kalituhan. Nagtakbuhan ng ilang tauhan ni Don Severino, ngulit nanatiling malamig at matatag ang matanda sa ilalim ng payong. Tila walang emosyon kahit may isang babaeng bagong duguan sa harapan niya. "Buhay pa siya!" sigaw ni Jessica, pilit kumakawala sa hawak ni Adam. "Adam, please! Si Mama! Jessica, delikado! Hindi ko siya iiwan!" May kung anong tumama sa dibdib ni Adam sa narinig niya. Dahil ganun din ang gusto niyang gawin. Ganoon din ang sigaw ng konsensya niya. Ngunit kalam niyang isang maling galaw lang, pareho silang susunod na babagsak. Ngunit nang muli niyang silipin ang pwesto ni Aling Teresa, nakita niyang kumikilos pa ang matanda. Mahina, ngunit buhay. "Damn it!" bulong ni Adam. Mabilis niyang lumingon sa abogado. "Roque, distract them!" Bago pa makatanggi ang lalaki, hinablot na ni Adam ang sirang pinto ng sasakyan at ibinato iyon sa direksyon ng dalawang armadong tauhan. Sa gulat ng mga ito, mabilis siyang tumakbo sa gitna ng ulan patungo kay Aling Teresa. "Adam!" sigaw ni Jessica. Tila bumagal ang oras. Rinig ni Adam ang mga putok. Ramdam niya ang tilamsik ng ulan sa mukha. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, wala siyang pakialam kung tatamaan siya. Basta hindi niya hahayaang may isa na namang inang mawalan ng laban dahil sa pamilyang kumupkop sa kanya. Nakaluhod siya sa tabi ni Aling Teresa nang maabot niya ito. Nanginginig ang matanda, nangingilid ang dugo sa tagiliran. "Anak," hirap nitong sabi. "Huwag kang magsalita," utos ni Adam, pilit inaangat ito. "Ilalabas kita rito." Ngunit mahina siyang pinigilan ng matanda. Sa nanginginig nitong kamay, may iniabot siyang maliit na bagay. Isang lumang pilak na kwintas na may hugis buwan. Napakurap si Adam. May parehong kwintas siya noon nang bata pa siya, ngulit sa pilitang nawala matapos sabihing laruan lang iyon ng mahirap. "Ito," hingal na bulong ni Aling Teresa. "Pag-aari ng tunay mong ina. Kambal yan ang suot mo noon bago ka kunin." Nanlaki ang mga mata ni Adam. Hindi siya nakasagot dahil sa likod ng matinding galit, may isang bahagi ng pagkatao niyang tuluyang nabiak. "Adam!" sigaw muli ni Jessica. Paglingon niya, nakita niyang palapit na si Don Severino. May malamig na ngiti sa labi. Hawak ang sarili nitong baril. Hindi na ito nagkubli sa mga tauhan. Para bang gusto nitong personal na tapusin ang lahat. "Hanggang dyan ka lang," sabi ng matanda. "Hindi mo kayang talikuran kung sino ang gumawa sa iyo." Tumayo si Adam, hawak ang dugoang kwintas at sa unang pagkakataon ay tumingin sa lalaking iyon nang walang takot. Puro puot lang. "Hindi mo ko ginawa. Sinira mo lang." May katahimikang bumalot sa buong iskinita. At doon, sa gitna ng ulan, dahan-dahang lumapit si Jessica sa tabi ni Adam. Kahit naninginig, kahit wasak, pinili nitong tumayo sa tabi niya. Magkatabi silang humarap kay Don Severino. Parang isang tahimik na panumumpa. Hindi na sila basta biktima, hindi na sila tatakbo lang. Ngumiti si Don Severino, ngunit may kakaibang lamig sa tingin nito. "Sige," sabi nito, "kung ayaw niyong lumuhod, mas mabuting malaman mo muna ang totoo, Adam." Napasinghap si Jessica dahil sa likod ng matanda, may isa pang van na huminto at nang bumukas ang pinto, isang lalaking nakaposas ang itinulak palabas. Nanlaki ang mga mata ni Jessica. "Hindi!" bulong niya.
Napatingin si Adam sa kanya. Sino yan? Napalunok si Jessica. Namumutla. At saka bumagsak ang bagong lihim na mas magpapayanig sa lahat. Si siyang lalaking unang nagpakilalang ama mo sa akin at siya rin ang taong nagsabing may buhay pang tunay mong ina. Humalo ang ulan sa malamig na hangin habang nakapako ang tingin ni Adam Villacorta sa lalaking itinulak palabas ng van. Nakaposas ito, gusot ang polo, may dugo sa gilid ng labi at halatang ilang ulit ng sinaktan. Ngunit kahit bagsak ang katawan, may kakaibang pamilyar sa mukha nito. Hindi dahil kilala ni Adam, kundi dahil parang may parte ng sarili niyang nakikita roon. Sa tabi niya, naninigas si Jessica Salvador. Siya ang lalaking unang nagpakilalang ama mo sa akin at siya rin ang taong nagsabing may buhay pang tunay mong ina. Napalingon si Adam kay Jessica. Anong ibig mong sabihin? Bago pa ito makasagot, narinig nila ang mababang halakak ni Don Severino Villacorta. Napakaraming sikreto para sa isang ulan lang, ano? Malamig nitong sabi. Pero sige. Tutal, malapit na rin namang matapos ang gabing ito. Lumapit ang isa sa mga armadong tauhan at sa pilitang pinaluhod ang lalaking nakaposas. Napangingiwi ito sa sakit, ngulit nang mag-angat siyang mukha, dumiretsyong tingin niya kay Adam. At doon unang kumabog ng kakaiba ang dibdib ng binata. May lungkot sa mga mata ng lalaki at pagsisisi. Adam, paos nitong sabi, pasensya ka na. Kilala mo ako? Mariing tanong ni Adam. Magsasalita pa sana ang lalaki nang biglang itinutok ni Don Severino ang baril sa sentido nito. Piliin mo ng mabuti ang sasabihin mo, Ruben. Malamig na babala ng matanda. Ruben. Napakurap si Adam. Hindi pamilyar ang pangalan pero nang marinig iyon ni Jessica, lalo itong namutla. Siya si Ruben Aragon. Mahinang sabi ni Jessica, halos hindi makatingin. Dating driver at fixer ng mga Villacorta. Lumiwanag ng bahagya ang alaala ni Adam. Oo, may isang lalaking madalas niyang nakikita noon sa lumang mansyon noong bata pa siya. Tahimik, laging nasa likod lang. Hindi pinapansin ng lahat. Minsan, ito pa ang lihim na nagbibigay sa kanya ng candy kapag pinapagalitan siya ng ama niya. Bakit niya sinabing buhay pa ang tunay kong ina? Tanong ni Adam puno ng diin. Napakipit si Ruben, saka dahan-dahang nagsalita. Dahil totoo. Parang tumigil ang ulan sa pandinig ni Adam. Hindi namatay si Mara. Patuloy ni Ruben. Iyon ang ipinalabas sa lahat. Pero ang totoo, itinago siya. Nanlaki ang mga mata ni Adam. Nasaan siya? Mabilis niyang tanong. Ngulit bago pa makasagot ang lalaki, lumapit si Don Severino at marahas itong sinuntok sa mukha. Napasubsob si Ruben sa basa at maputik na semento. Sobra ka ng madaldal, sabi ng matanda. Galit na galit si Adam. Susugod na sana siya, mulit agad siyang pinigilan ng dalawang armadong tauhan. Sa tabi niya, si Jessica ay napakapit sa braso niya. Adam, hindi ngayon. Pigil nito, umiiyak na. Gusto nila tayong padalus-dalus. Ngulit hirap ng pigilan ni Adam ang sariling galit. Nasaan siya? Muli niyang sigaw kay Ruben. Muli nag-angat ng mukha ang lalaki. Basag ang labi, nanginginig ang katawan. At ang masakit, paos nitong sabi. Alam iyon ng pamilyang kumupkup sa iyo mulat sa pool. Ikaw ang dahilan kaya siya ikinulong. Parang may matalim na bagay na bumaon sa dibdib ni Adam. Ano? Dahil may isang dokumentong hawak si Mara. Pagpapatuloy ni Ruben, hirap magsalita habang umaagos ang dugo sa mukha niya. Dokumentong kayang sirain ang buong imperyo ng Villacorta. At nang ipinanganak ka niya, naging mas delikado siya. Kaya kinuha ka nila. Sinungaling, malamig na putol ni Don Severino. Ngunit si Ruben ay mapait na ngumiti. Hindi mo mabubura lahat doon. Tumingin siya kay Adam. Hindi ka nila kinuha para iligtas. Kinuha ka nila para kontrolin ang nanay mo. Napahawak si Adam sa ulo niya. Lahat ng dugtong-dugtong na piraso ay nagsisimulang mag-anyong bangungot. At sa gitna ng kaguluhan iyon, biglang napaungol si Jessica. Napalingon si Adam. Nakahawak ito sa tiyan, namumutla,
at bahagyang napayuko sa sakit. "Jessica!" Gulat niyang sigaw. Nataranta siya at agad lumapit, ngunit sa pag-abot niya rito, may napansin siyang dugo sa laylayan ng suot nito. Nanlaki ang mga mata niya. "Hindi!" bulong ni Jessica. Mabilis siyang inalayanan ni Adam. "Ano nangyayari?" "Nasa stress ako," naminginig nitong sabi. "Adam, ang baby!" Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Don Severino. Sa unang pagkakataon, tila may bahagyang takot sa malamig nitong muka. At doon ito napansin ni Adam. Hindi normal na takot, kundi takot ng isang lalaking may alam na mas malala pa sa sinabi niya. Muli siyang tumingin kay Ruben at bago pa mapigilan ang mga takuhan ni Don Severino, ibinulalas nito ang pinakabigat na revelasyon ng gabing iyon. "Hindi lang ikaw ang tunay na anak ng babaeng ikinulong bila, Adam. Ang dinadala ni Jessica ang magpapatunay kung sino talaga ang ama mo." Napatigil ang lahat, maging si Jessica ay napatingin kay Ruben. Gulat na gulat. At sa gitna ng rumarasag na ulan, biglang nagdilim ang tingin ni Adam. Dahil sa unang pagkakataon, naisip niyang ang batang dinadala ni Jessica ay maaring konektado sa kanya sa paraang hindi niya pa lubos maunawaan. Parang biglang lumamig ang buong paligid matapos ang isinigaw ni Ruben Aragon. "Hindi lang ikaw ang tunay na anak ng babaeng ikinulong nila, Adam. Ang dinadala ni Jessica ang magpapatunay kung sino talaga ang ama mo." Nanlaki ang mga mata ni Adam Villacorta. Sa tabi niya napahawak si Jessica Salvador sa tiyan habang pilit nilalabanan ang sakit. May bahid ng dugo ang laylayan ng suot niya at sa bawat segundo mas lalo lamang bumibigat ang takot sa mukha nito. "Anong ibig mong sabihin?" Maraing tanong ni Adam kay Ruben. Ngunit bago pa makasagot ang lalaki, mabilis na humakbang si Don Severino Villacorta at marahas na itinulak pabalik ang ulo ni Ruben sa putik. "Tama na," malamig na sabi nito. "Sobra ka nang nagsasalita." "Hindi!" sigaw ni Adam. Mabilis siyang sumugod, ngunit hinarang siya ng dalawang armadong tauhan. Nagpumiglas siya, nanginginig ang panga sa galit. "Bitawan niyo ako!" Sa gitna ng kaguluhan, si Jessica ay halos mapaluhod na sa sakit. Napalingon si Adam at sa isang iglap, nagbago ang lahat ng nasa isip niya. Hindi na lamang iyon tungkol sa nakaraan niya, hindi na lamang tungkol sa tunay niyang ina, kundi tungkol sa babaeng unti-hunti nang nababasag sa harapan niya. "Jessica!" Paos niyang tawag. Nag-angat ito ng tingin. May luha sa mga mata, may takot, pero higit sa lahat, may pagsusumamo. "Jessica!" Halos pabulong nitong sabi. "Please, ilayo mo ako rito." May kung anong sumiklab sa dibdib niya. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero sa bawat pagtitig niya kay Jessica, mas lalo niyang nararamdaman na ayaw na niya itong masaktan pa. Na sa gitna ng kaguluhan, ito na lang ang tanging bagay na gusto niyang protektahan. "Roque!" sigaw niya sa abogado. Agad na naintindihan ng lalaki ang ibig sabihin niyon. Mabilis nitong pinaandar ang sasakyan at ibinangga iyon sa isa sa mga tauhan ni Don Severino. Nagkagulo ang lahat. Sa pagkakataon iyon, nakawala si Adam sa pagkakahawak sa kanya. Mabilis siyang tumakbo pabalik kay Jessica at inalalayan ito. "Kaya mo bang tumayo?" tanong niya. Huminga ng malalim si Jessica, pero nang subukan niyang tumayo ay napangiwi siya sa sakit. "Adam, nahihilo ako." Hindi na siya nagdalawang isip. Binuhat niya si Jessica sa kanyang mga bisik. Nanlaki ang mga mata ng babae. "Adam, tumahi ka." Mariing ngunit malambing niyang sabi. "Hindi kita hahayaang bumagsak." Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi kumontra si Jessica. Sa halip, kusang sumiksik ito sa dibdib niya, na parabang doon lang ito nakahinga ng maayos. Sa gitna ng mga putok, ulan at sigawan, naramdaman ni Adam ang mahina nitong kapit sa leeg niya. At sa kabila ng kaguluhan, may kakaibang lambot na dumaan sa pagitan nila. Parang sa piling ng isa't isa, kahit sandali, may katahimikan. Ngunit hindi iyon nagtagal. "Harangan sila!" sigaw ni Don Severino. Muling nagpaputok ang mga armadong lalaki. Napayuko si Adam habang bitbit si Jessica. Mabilis silang nakiangkas sa likod ng sasakyan ni Roque at pilit na tumakas sa madilim na kalye. Pagkasakay nila, agad pinaandar ng abogado ang kotse. "Sa ospital tayo!" sigaw niya. "Hindi!" putol ni Jessica kahit nang hihina.
Hindi pwedeng ospital. Makikita nila tayo roon. Jessica, dumudugo ka. Galit at tarantang sabi ni Adam. May kilala akong lying-in clinic sa Santa Mesa. Hingal nitong sabi. Tahimik lang, wala maghahanap sa akin doon. Nag-atubili si Adam, pero na makita ang takot sa mukha niya, napapitit siya at tumanggo. Roque, sa Santa Mesa. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik na napatingin si Adam kay Jessica. Nakapikit ito, naminginig at mahigpit ang kapit sa kamay niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ng palad nito. Wala kang karapatan mawala, bulong niya. Unti-unting dumilat si Jessica at tumingin sa kanya. Sa kabila ng sakit, may damdaming sumilip sa mga mata nito. Hindi lang pasasalamat, kundi isang uri ng pagkakapit na mas malalim kaysa dapat. Bakit? Mahina nitong tanong. Bakit mo pa rin ako pinipili sa gitna ng lahat ng to? Saglit na natahimik si Adam. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait, ngunit totoo. Dahil sa'yo ko lang naramdamang may gusto kong iligtas na hindi dahil sa apelido, kundi dahil mahalaga ka sa'kin. Natahimik si Jessica at bago pa ito makasagot, biglang tumunog ang cellphone ni Roque. Sinagot nito, saka nanlaki ang mga mata. Sir Adam, kinakabahan nitong sabi. May balita. Ano? Napatingin ng abogado sa rearview mirror. Nasunog ang lumang safe house ng mga tauhan ng Villacorta. Anong kinalaman nun sa atin? Lalong namutla ang Roque. Doon daw dinala noon ng isang babaeng inihim na ikinulong ng pamilya niyo. Tumigil ang hininga ni Adam. May bangkay ba? Mabilis niyang tanong. Tahimik ang abogado ng ilang segundo. Pagkatapos ay marahang nagsalita. Wala raw bangkay. Nanlaki ang mga mata ni Adam at sa tabi niya, unti-unting bumukas sa mga mata ni Jessica. Dahil iisa lang ang ibig sabihin noon. Buhay pa ang tunay na ina ni Adam. Humahagibis ang sasakyan sa madilim na kalsada habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bintana. Sa loob, mabigat ang katahimikan matapos ang sinabi ni Attorney Roque. Wala raw bangkay. Paulit-ulit iyong umalingaw-ngaw sa isip ni Adam Villacorta. Ibig sabihin, posible. Posibleng buhay pa ang babaeng buong buhay niyang pinaniniwala ang wala na. Posibleng may isang ina na matagal na niyang hindi nakilala. Posibleng lahat ng pundasyon ng pagkatao niya ay isang kasinungalingan. Napapikit siya at napahawak sa sentido niya. Sa tabi niya, si Jessica Salvador ay nakasandal sa upuan, maputla pa rin at nanghihina. Mahigpit ang hawak nito sa kamay niya na para bang pareho silang kumakapit sa natitirang lakas ng isa't isa. Adam? Mahina nitong tawag. Napatingin siya agad. Anong katilangan mo? May bahagyang ngiti sa labi ni Jessica kahit hirap ito. Humihinga lang ako. Baka akala mo mamamatay na ako. Napaniti rin si Adam. Ngunit pagod at may sakit ang ngiting iyon. Huwag kang magbiro ng ganyan. Bakit? Mahinang tanong nito. Natakot ka? Hindi agad sumagot si Adam. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Oo, diretsahan niyang sabi. At ayokong maulit. Saglit na natahimik si Jessica. May kung anong mainit na dumaloy sa pagitan nila. Hindi malakas, hindi marahas, kundi tahimik at malalim. Isang pakiramdam na dahan-dahang bumubuo habang pareho silang dinudurog ng gabi. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa maliit na lying-in clinic sa Santa Mesa. Lumang gusali iyon, tahimik at halos natatago sa likod ng mga talyer at sari-sari store. Agad silang sinalubong ng isang matandang hilot doktorang kilala raw ni Jessica. Diyos ko, Jessica. Gulat nitong sabi nang makita ang kalagayan nito. Ano na namang gulong pinasok mo? Mahabang kwento, Tita Nena. Mahinang sagot ni Jessica. Sa loob muna, utos ng matanda. Agad na dinala si Jessica sa isang maliit na silid. Naiwan si Adam sa labas kasama si Roque. Nanginginig pa rin ang mga daliri niya at sa unang pagkakataon sa buhay niya, wala siyang perang maipambabayad para mapagaan ang nararamdaman niya. Totoo kaya? Tanong niya sa abogado, nakatingin sa sahig.
Nabuhay pa siya? Huminga ng malalim si Roque. Sa dami ng natuklasan natin ngayong gabi, sir, wala nang imposibleng pakinggan. Napatawa si Adam ng walang saya. Buong buhay ko. Ang akala ko ang problema ko lang ay pagiging black sheep. Pero mukhang ako palang sikreto. Hindi nakasagot si Roque. Maya-maya, bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Tita Nena, seryoso ang mukha. Agad tumayo si Adam. Kumusta siya? Stable na pansamantala, pero kailangan niyang magpahinga. At higit sa lahat, iwasan ang stress kung gusto niyang mapanatili ang dinadala niya. Tahimik na napahinga si Adam. Pwede ko ba siyang makita? Sinulyapan siya ng matanda mula ulo hanggang paa sa kabahagyang ngumuso. Ikaw ba ang ama? Natigilan si Adam. Bago pa siya makasagot, narinig nila ang boses ni Jessica mula sa loob. Hindi. Mahinang sagot iyon, ngunit malinaw. Parang may kung anong malamig na dumaan sa dibdib ni Adam kahit alam naman niya ang katotohanan. Pumasok siya sa silid. Nakahiga si Jessica sa makitid na kama, maputla ngunit mas maayos na ang paghinga. Nang makita siya, may bakas ng hiya sa mukha nito. Sorry, bulong niya. Narinig mo yun. Tahimik lang si Adam habang lumalapit. Hindi mo kailangang mag-sorry. Sagot niya bagamat may bigat sa boses niya. Alam ko naman. Pero, nasaktan ka. Napatingin siya rito. Hindi niya alam kung paano nagagawa ni Jessica na basahin siya ng ganoong kabilis. Mabalal siyang umupo sa tabi ng kama. Hindi ako nasasaktan dahil hindi ako ang ama. Sabi niya, nasasaktan ako dahil alam kong may ibang lalaking gumawa sa'yo niyan nang wala kang laban. Nangilid ang luha sa mga mata ni Jessica. Dahan-dahang hinawakan ni Adam ang pisngi nito at pinunasan ng isang luhang kumawala. Hindi na kita hahayaang saktan nila ulit. Napapikit si Jessica sa haplos niya. Paano kung hindi natin kayanin? Bulong nito. Mas lumapit si Adam. Kakayanin. Magkalapit ang mga mukha nila ngayon. Ramdam nila ang hininga ng isa't isa at sa kabila ng gulo, kasinungalingan at takot, naroon pa rin ang kakaibang hilang hindi nila mapigilan. Ngulit bago pa tuluyang bumigay ang sandali, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Roque, hawak ang cellphone at halatang balisa. Sir Adam, sabi niya, may nagpadala ng video. Kumunot ang noo ni Adam. Sino? Unknown sender. Pinindot ni Roque ang play. At sa maliit na screen, lumitaw ang imahe ng isang payat ngunit magandang babaeng nasa madilim na silid. Gapos ang mga kamay, magulo ang buhok ngunit buhay na buhay ang mga mata. Tumigil ang paghinga ni Adam dahil kahit mas matanda na ito ngayon, alam niyang siya iyon. Si Mara, ang tunay niyang ina. Pagkatapos may pumasok na lalaking nakaanino lamang sa frame, saka malamig na nagsalita. Kung gusto mong mabawi ang ina mo, Adam, dalhin mo si Jessica sa akin. Mag-isa. Halos hindi makahinga si Adam Villacorta habang nakatitig sa screen ng cellphone ni Roque. Ang babaeng nasa video, payat, maputla at halatang matagal nang pinagkaitan ng maayos na buhay, ay may mga matang tilang matagal nang umiiyak, ngunit hindi tuluyang sumusuko. At kahit ilang dekada ang lumipas, kahit halos wasak na ito ng panahon at pagdurusa, may kung anong humila sa dibdib ni Adam. Isang bagay na hindi maipaliwanag, hindi dahil sigurado siya, kundi dahil naramdaman niya. Ina. Nasaan ang lokasyon? Agad niyang tanong, pausang boses. May tracker ang file, sagot ni Roque. Sa lumang rest house ng Villacorta sa Tanay. Nanlaki ang mga mata ni Jessica. Bitag yan. Alam ko, sagot ni Adam, hindi inaalis ang tingin sa video. Adam, mahinang tawag ni Jessica mula sa higaan. Hindi ka pwedeng pumunta roon ng mag-isa. Saka lang siya lumingon dito. Maputla pa rin si Jessica, ngunit malinaw ang takot sa mga mata nito, hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. At doon muling kumirot ang dibdib ni Adam. Hindi ko kayang iwan siya, bulong niya. Hindi rin kita kayang hayaang mawala,
sagot ni Jessica. Tahimik silang nagkatitigan. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, tila isa't isa lang ang totoo sa gabing iyon. Ngunit wala na silang oras para sa takot. Makalipas ang isang oras, narating nila ang lumang rest house sa Tanay. Hindi sumunod si Rocky sa loob, si Adam lang ang pinapasok ayon sa utos sa video. Ngunit sa kabila niyon, alam niyang nasa paligid lang si Rocky, handang tumulong kapag nagkagulo. Bago siya bumaba ng sasakyan, hinawakan ni Jessica ang kamay niya. Mainit, mahigpit, nanginginig. "Bumalik ka," bulong nito. Tumingin si Adam sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na niya itinago ang nararamdaman sa mga mata niya. "Babalik ako," sabi niya. "Para sa'yo." Sandaling natigilan si Jessica, tila natamaan ng bigat ng pangakong iyon. Pagkatapos ay marahan nitong tumanggo, ngunit bago siya makalayo, hinila nito ang kwelyo niya at marahang ibinikit ang noo niya sa noo niya. "Mag-ingat ka," bulong nito. At sa maikling sandaling iyon, gusto sana ni Adam na huminto ang lahat. Ngunit, hindi maaaring ngayon. Tahimik ang rest house. Masyadong tahimik. Bawat yabag ni Adam sa lumang kahoy na sahig ay parang tumatama sa dibdib niya. Ang buong bahay ay amoy amag, lumang kahoy at sekreto. Hanggang makarating siya sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Bahagyang bukas ang pinto. Doon niya siya nakita. Nakatayo malapit sa bintana, payat at matamlay, ngunit buhay. Mara! Parang tumigil ang oras. Dahan-dahan itong lumingon. At nang magtagpo ang mga mata nila, tuluyang bumigay ang matagal nang matigas na dibdib ni Adam. Dahil sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, may isang mukhang tumingin sa kanya na walang paghusga, walang pagkasuklam, walang pagkadismaya. Puro pagmamahal lang. "Adam," nanginginig na sabi ng babae. Napalunok siya, ngunit hindi niya napigilan ang sarili. "Ina," pabulong niyang sambit. Parang takot na baka mabasag ang salita kapag nilakasan niya. Napahagulhol si Mara. Nabilis siyang lumapit at bago pa niya mapigilan ang sarili, nayakap na niya ito. Mahigpit, wasak, nanginginig. Para siyang batang matagal ng ulilang hindi alam na may ina pa palang pwedeng uwian. Hinaplos ni Mara ang buhok niya habang umiiyak. "Anak ko," bulong nito. "Ang tagal kitang hinanap sa bawat gabing buhay pa ako." Napapikit si Adam. Wala siyang masabi. Dahil sa unang pagkakataon, wala nang saysay ang yabang, ang pera, ang apelyido. Lahat iyon ay biglang napakaliit sa yakap ng babaeng ito. Pagkalayo nila ng bahagya, hinawakan ni Mara ang mukha niya. "Kamukha mo siya," mahinang sabi nito. "Kilala mo ang ama ko?" Mabilis na tanong ni Adam. At doon nagbago ang mukha ni Mara. Pumasok ang sakit, galit, at isang matagal nang tinagong kahihiyan. "Adam," naminginig nitong sabi, "kailangan mong maging matatag sa sasabihin ko." Nanikip ang dibdib ng binata. Tahimik siyang tumanggo. Pumikit si Mara, saka dahan-dahan nagsalita. "Noong bata pa ako, isa lamang akong kasambahay sa lumang hasyenda ng mga Villacorta. Bata, walang talaban-laban, at madaling takutin. Napaluha siya. Si Don Severino ang sumira sa buhay ko." Nanigas si Adam. "Hindi ko siya minahal." Mabilis na dugtong ni Mara. Tila ayaw niyang kahit isang segundo ay isipin ng anak na may pagpayag sa nangyari. Ginamit niya ang kapangyarihan niya at nang nabuntis niya ako, itinago nila ang lahat. Parang bumukas ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Adam. Hindi siya agad nakagalaw, hindi agad nakapagsalita. Dahil sa isang iglap,
mas naging madilim ang lahat. Ang parehong lalaking sumira sa kanyang ina, siya rin ang sumira kay Jessica. Napapikit si Adam. Nanginginig ang panga niya ng galit. Ibig mong sabihin, bulong niya, ako at ang batang dinadala niya, magkapatid sa ama. Iyak ni Mara at tumanggo. Tumigil ang mundo. At sa mismong sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang dalawang armadong tauhan at sa likod nila ay dahan-dahang lumitaw ang malamig na anyo ni Don Severino Villacorta. May hawak siyang baril at sa tabi niya, nakaposa si Jessica. Maputla, luhaan, nanginginig. Ngumiti ang matanda, parang demonyong sawang-sawa na sa pagtatago. Ngayon alam mo na, sabi niya. Kaya mamili ka, Adam. Itinutok niya ang baril kay Mara. Pagkatapos ay kay Jessica. Ang ina mo o ang babaeng mahal mo? Napatigil ang lahat nang marinig ni Adam Villacorta ang malamig na boses ni Don Severino. Ang ina mo o ang babaeng mahal mo? Parang tumigil ang oras sa loob ng lumang silid. Sa kaliwa, naroon si Mara. Payat, sugatan ng nakaraan, ngunit sa wakas ay muling nahawakan niya. Ang inang matagal niyang ipinagkait ng tadhana. Sa kanan, naroon si Jessica Salvador, nakaposas, namumutla, ngunit nakatayo pa rin kahit wasak na ang buhay nito. Ang babaeng unti-unting tinuruan siyang magmahal nang walang hinihinging kapalit. At sa gitna nila, si Don Severino, ang lalaking sumira sa lahat. Hindi agad nakapagsalita si Adam. Nanginginig ang panga niya at ang mga kamao niya ay halos mapunit sa higpit. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang pagpili, kundi ang katotohanang ang lalaking matagal niyang tinawag na ama ay kayang gawin ito ng walang kahit katiting na pagsisisi. Hayop ka, bulong niya. Ngumiti si Don Severino. Marami nang tumawag sa akin yan, pero ako pa rin ang nananatiling makapangyarihan. Mas humigpit ang hawak nito sa baril. Bilisan mo, Adam. Hindi ako mahilig sa drama. Biglang nagsalita si Jessica kahit naninginig ang boses. Si Tita Mara ang piliin mo. Nanlaki ang mga mata ni Adam. Jessica, pakinggan mo ako. Napaluha siya ngunit pinilit tumayo ng tuwid. Buong buhay mo siyang hinanap. Buong buhay kanyang hinintay. Ako kaya kong mawala. Tumahimik ka, mariing sabi ni Adam. Ngunit si Mara naman ang sumunod na nagsalita. Hindi. Umiiyak itong umiling. Si Jessica ang iligtas mo. Napatitig si Adam sa ina. Anak, ako sanay na akong mawalan. Pero siya, may batang walang kalaban-laban. Parang binibiyak ang dibdib ni Adam sa bawat salitang naririnig niya. Hindi ako pipili. Madiin niyang sabi habang titig na titig kay Don Severino. Dahil hindi ako kasing demonyo mo. Bahagyang natawang matanda. Mali. Wala kang kapangyarihang para tumanggi. Meron. Mabilis na humakbang si Adam. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, wala na akong pakialam sa apelido mo. At bago pa makaresponde si Don Severino, bigla niyang hinagis ang maliit na mesa sa harapan nito. Nagkagulo ang lahat. Pumutok ang baril. Napasigaw si Jessica. Napayuko si Mara. At sa gitna ng pagsabog ng takot, mabilis na sinugod ni Adam ang matanda. Pareho silang bumagsak sa sahig, nagsuntukan, nagpambuno at nag-agawan sa baril. Dumagundong ang bawat hampas na tila lahat ng taon ng galit ni Adam ay sabay-sabay na lumabas sa gabing iyon. Sinira mo ang buhay nila! Sigaw niya habang sinisiko ang panga ng matanda. Ginawa ko ang kailangan para mabuhay ang pangalan natin. Sigaw ni Don Severino pabalik. Hindi ko pangalan yan! Sa likod nila,
pilit na inaalis ni Jessica ang posas sa pagkuskus nito sa bakal na gilid ng sirang kabinete. Dumudugo ang pulsuan niya, ngulit hindi siya tumigil. Habang si Mara naman ay hinahabol ang isang bakal na kandila sa sahig upang may maipanlaban sa mga armadong tauhan na papasok na sa pinto. Muling pumutok ang baril. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Mara. Nabalingon si Adam at doon niya nakita tumama ang bala sa balikat ni Jessica. "Jessica!" sigaw niya. Nawalan siya ng sandaling focus. Iyon lang ang hinintay ni Don Severino. Marahas siyang itinulak ng matanda, sinuntok sa sikmura at muling naagaw ang baril. Mabilis itong tumayo at itinapat ang dulo ng armas sa noo ni Adam na nooy nakaluhod sa sahig, hingal at duguan ang labi. Sa likod niya, napaupo si Jessica sa sahig, hawak ang balikat na tinamaan. Namumutla ngunit pilit pa ring tumitindig ang tingin. "Adam!" iyak nitong tawag. Ngumiti si Don Severino, malamig at tagumpay ang anyo. "Hanggang dito ka lang," sabi nito. "Katulad ng ina mo, matututo ka ring manahimik." Ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo, biglang may malakas na hampas mula sa gilid. Si Mara. Sa natitirang lakas niya, hinampas niya si Don Severino gamit ang bakal na kandila sa likod ng ulo. Nayanig ang matanda at nabitawan ng baril. "Tumakbo kayo!" sigaw ni Mara. Hindi na nag-isip si Adam. Agad niyang kinuha ang baril, tumakbo papunta kay Jessica at inalayan ito. Ngunit bago sila makalabas, humarang muli si Don Severino sa pinto. Duguan ang noo, ngunit lalo lamang naging mabagsik. "At saan kayo pupunta?" ungol nito. Pagkatapos ay ibinagsak nito ang pinakamatinding lihim. "Akala mo ba si Jessica lang ang nabuntis ko?" Nangaasar nitong sabi habang nakatingin kay Mara. "May isa pa akong itinago sa inyo." Napatigil si Adam. Si Jessica ay napaiyak sa sakit at gulat. Nanlaki ang mga mata ni Mara na para bang alam na niya ang susunod na sasabihin, ngunit ayaw pa rin niya itong marinig. Dahan-dahang ngumiti si Don Severino. "At ang batang iyon," sabi niya, "ay buhay pa. At mas malapit sa'yo kaysa sa inaakala mo, Adam." Namutla ang binata. Dahil sa unang pagkakataon, may dumaan sa isip niyang mas nakakatakot pa sa lahat ng lihim na nabangyag. May isa pa siyang kapatid. At maaaling ang taong iyon ay matagal nang nasa paligid nila. Nanigas si Adam Villacorta sa sinabi ni Don Severino. "May isa pa akong itinago sa inyo." Sa loob ng lumang rest house, tila huminto ang hangin. Naroon si Mara, hingal at sugatan. Naroon si Jessica, namumutla at duguan ng balikat. At naroon si Adam, hawak ang baril, nanginginig ang kamay, ngulit mas nanginginig ang dibdib sa bigat na mga katotohanang sabay-sabay na gumuguho sa harapan niya. "Anong ibig mong sabihin?" galit na tanong niya. Ngumiti si Don Severino, ngulit sa unang pagkakataon, may bakas ng pagkasira ang mukha nito. May dugo sa noo, namumula ang mga mata. Hindi na iyon ang mukhang malinis at makapangyarihang negosyante. Mukha na iyon ng halimaw. "Akala niyo ba si Mara lang?" malamig nitong sabi. "Akala niyo ba si Jessica lang ang nasira ko?" Napahigpit ang kapit ni Jessica sa balikat niyang sugatan. Kahit hirap na hirap, pilit siyang tumayo. "Tumahimik ka!" sigaw niya. Ngunit si Don Severino ay tila nasisiyahan sa bawat luha, sa bawat pagkawasak. "Hindi ba't sinabi ko? Ang mga babaeng mahihina, madaling patahimikin." "Hindi sila mahihina," madiing putol ni Adam. "Ikaw ang duwag." Natawa ang matanda, ngunit panandalian lang. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumingin kay Jessica. "Sabihin mo nga sa kanya, Anito. Sabihin mo kung sino ang totoong ama ng nanay mo." Nanlaki ang mga mata ni Jessica. Parang tinamaan siya sa mismong kuso. "Hindi," bulong niya, nanginginig ang labi. Ngulit si Mara ang napaiyak. Napalingon si Adam sa kanyang ina. At sa mga matang iyon, nakita niya ang sagot bago pa man ito masabi. "Adam," umiiyak na sabi ni Mara. "Ang nanay ni Jessica, si Teresa,
Hindi niya tunay na ama ang asawa niyang mangingisda. Parang naubos ang hangin sa silid. Dahan-dahan na palingon si Adam kay Jessica. Nanginginig ito, umiiyak, at unti-unting bumibigay ang tuhod. Si Don Severino rin, halos pabulong na pagtatapos ni Mara, ang nakabuntis sa inang niya. Nabitawan ni Jessica ang hikbi na matagal na niyang kinulong sa dibdib. Napaatras si Adam, hindi dahil sa pagkasuklam kay Jessica, kundi sa badsik ng katotohanan. Siya at si Jessica, pareho silang anak ng parehong demonyo. At ang batang minsang inakala nilang magiging tulay ng paghihilom ay bunga rin ng parehong kasalanang ng lalaking sumira sa kanilang mga ina. Napahawak si Adam sa ulo niya, nanginginig sa puot at pighati. "Buong buhay mo!" paos niyang sabi kay Don Severino. "Wala kang ginawa kundi sirain ang mga babae para lang manatili kang makapangyarihan. Kapangyarihan ang nagpapaikot sa mundo." Walang pagsisising sagot ng matanda. "Hindi!" sigaw ni Jessica. "Takot ang nagpapaikot sa mundo mo." Tumulo ang luha niya habang nakatingin sa lalaking sumira sa buhay ng kanyang ina, sa buhay niya at sa buhay ng batang hindi pa man isinisilang ay dinungisan na ng kasalanan. "Hindi ka ama," sabi niya kay Don Severino. "Isa kang sumpa." Sa mga salitang iyon, tila may kung anong pumutok sa loob ng matanda. Bigla itong sumugod upang agawin muli ang baril kay Adam. Ngunit mas mabilis si Mara. Sa natitirang lakas niya, niyakap niya si Don Severino mula sa likod. "Ngayon matatapos na to!" sigaw niya. "Bitawan mo ako!" ungol ng matanda. Nagpambuno silang dalawa sa gitna ng silid. Napasubsob sila sa sirang mesa. Tumilapo ng mga lumang gamit. Napaatras si Adam habang hawak pa rin ang baril, ngunit hindi siya makaputok. Hindi niya kayang pumatay. Hindi niya kayang maging katulad nito. Ngunit si Don Severino ay hindi na nag-atubili. Mula sa manggas nito, may inilabas itong maliit na patalim at walang habas na isinaksak kay Mara. "Ina!" sigaw ni Adam. Parang gumuho ang buong mundo. Bumigay si Mara sa sahig, duguan at nanghihina. Sa sandaling iyon, may malaking tunog mula sa labas. Mga gulong ng sasakyan, mga sigaw at yabag ng maraming tao. Dumating na si Roque kasamang ilang pulis at media na lihim niyang tinawag habang papunta sila roon. Nataranta si Don Severino. Bago ito tuluyang makatakas, mabilis na sumugod si Jessica sa kabila ng sugat niya at hinablot ang kurtinang nakakabit sa bintana. Ipinulupot sa leeg at mga kamay ng matanda upang mawalan ito ng balanse. Kasabay noon, sinugod na ito ng mga pulis. Sa wakas, bumagsak rin ang lalaking buong buhay nilang kinatatakutan. Nakadapa sa sahig, nakaposas, wala ng kapangyarihan, wala ng apelyidong masasandalan, wala ng takot na pwedeng ipamana. Mabilis na lumuhod si Adam sa tabi ni Mara. Kinuha niya ito sa mga bisig at mahigpit na niyakap. "Ina, huwag! Please, huwag mo akong iiwan." Gumiti si Mara kahit na mamumutla na. Sa unang pagkakataon, payapa ang mukha nito. "Hindi na kita iiwan, anak. Kahit saan pa ako dalhin ng Diyos, nahanap na rin kita." Napaluha si Adam. At sa tabi nila, lumuhod din si Jessica, iyak ng iyak, duguan, wasak, ngunit buhay. Dahan-dahang hinumakin ni Mara ang kamay nilang dalawa. "Makinig kayo," bulong nito. "Hindi ninyo kasalanan ang kasalanan ng mga magulang ninyo. Huwag ninyong hayaan ang dumi ng nakaraan ang magdikta ng magiging buhay ninyo." Tumulo ang luha ni Jessica. Tumango si Adam, ngulit halos hindi siya makahinga. "At anak," mahinang sabi ni Mara kay Adam, "ang tunay na dugo, hindi nasusukat sa apelyido. Nasusukat yan sa kung paano ka nagmamahal at lumalaban para sa tama." Iyon ang huling malinaw na salitang binitawan ni Mara bago siya isinugod ng mga paramedic. Pagkalipas ng 1 taon, bagsak na ang imperyo ni Don Severino Villacorta. Isa-isang lumitaw ang mga kasalanan nito: pang-aabuso, pananakot, iligal na pagkulong at paggamit ng kapangyarihan upang patahimikin ang mga babae.
Ang mga ebidensyang itinago noon ay siya nang mismong sumira sa pangalang pilit niyang iniligtas. Tinanggihan ni Adam ang apelidong Villacorta sa publiko, hindi dahil tumatakbo siya sa nakaraan, kundi dahil ayaw na niyang maging simbolo iyon ng takot. Pinili niyang gamitin ang tunay na pangalan ng kanyang ina. Samantalag si Jessica ay nagsimulang buuin muli ang buhay niya. Hindi madali. Maraming sugat ang hindi agad naghihilom, maraming bangungot ang hindi basta nawawala. Ngunit sa unang pagkakataon, malaya na siya. At sa huli, kahit hindi sila maaaring maging magkasintahan dahil sa dugong nag-ugnay sa kanila sa pinakamasakit na paraan, naging kanlungan sila ng isa't isa. Hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang kaluluwang sabay na nakaligtas sa apoy. Magkasama nilang itinayo ang isang foundation para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at pananamantala ng makapangyarihan. Doon nila natagpuan ang bagong kahulugan ng pag-ibig, hindi laging romantiko. Minsan ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pagpiling iligtas ang isa't isa mula sa dilim. Ngulit bago tuluyang isara ang kaso, may natuklasang huling sulat si Roque sa lumang vault ni Don Severino. Isang liham na pirmada ng namayapang lolo ni Adam. At sa liham na iyon, nakasaad ang mas nakakayanig na revelasyon. Hindi tunay na Villacorta si Don Severino. Isa rin pala siyang ampon na itinago noon ng angkan. Isang batang galing sa hirap na lumaking alipin ng galit at kahihiyan. Ibig sabihin, ang impeyong pinagpatayan at pinagwasakan niya ng buhay ay hindi naman pala talaga kanya kailanman. Ang lalaking sumira sa napakaraming babae at anak ay buong buhay palang tumatakbo sa sarili niyang pagiging huwad. At iyon ang pinakamatinding parusa. Ang mabuhay sa kasinungalingang ikaw ang hari ng isang kahariang hindi mo naman talaga pag-aari. Moral lesson: ang kapangyarihang itinayo sa kasinungalingan at pang-aabuso ay laging bumabagsak. Ang tunay na dangal ay wala sa apelyido, yaman o dugo. Nasa tapang na harapin ng katotohanan, itama ang mali at putulin ang siklo ng kasalanan. At ang mga sugat ng nakaraan ay hindi man agad maghilom, pwede pa ring maging simula ng mas matapang, mas malinis at mas makatauhang bukas.